Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-a-update tayo ngayong araw ng Miyerkules at grabe mga idol, nalalapit na ang paghuhukom mga lodi. Nalalapit na mga lodi, ramdam nyo na ba? Ilang araw na lang? 2 days? Oh, ramdam nyo na mga idol, merong malupit na mangyayari sa mundo ng crypto mga lods at napakalapit na niyan. Mga idol, magkakaroon tayo ng idea kung ano yan pag nalaman nyo yung mga news natin ngayon. Mga idol, gravities. Pero bago yan, alam nyo na, mga lods, pa-request naman, no? Pa-like lang ng video natin, mga lods. Basic lang naman yan, la-like lang yung video. Napakalaking tulong na yan sa channel natin, yung pag-like ng video, mga idol, no? So, sobrang solid na yan. Once na ni-like nyo, para nyo nang sinishare yung ating video. So, yun, no? Sana ma-like nyo yung video natin. At syempre, sa mga gusto ng ganitong content, everyday news update sa buong mundo, global, mga lodi, at syempre sa crypto natin, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Bago ang lahat, punta muna tayo sa ating chart, mga lods. Kanina, nako, so hindi ako nakapag-trade simula kahapon kasi pagkatapos ko mag-upload, ang dami nang ginawa dahil sa Christmas party, ang daming inasikaso, mga lodi. Pati kanina, mga lods, so syempre, Christmas party ni Kuya, yung ano ko, panganay ko, so inasikaso siya. Kaya medyo hapon na eh. Mga lods eh, yung ating upload eh, kasi syempre, yun, tinulungan natin yung ating isa sa mga Junakis ko, mga lods. Pero si Boy WhatsApp sa Sabado pa yung ano nito eh. Yung Christmas party niyan eh. So, grabe no. Ito tinignan ko lang to, nilagyan ko lang siya ng triangle. Kung titignan nyo to mga idol, yung sa triangle niya, ang lupit niyan. No? Parang dito bumasag siya oh. Tapos biglaan sinabi, oy, joke lang. Tapos pagdating dito, bababa talaga ako. And then sasabihin niya, oy, joke lang din. Dilipad pala ako. Tapos, oy, joke lang din. Tama, joke. So, ayun, no? Grabe. So, kanina habang nag-aasikaso ako, sumisilip-silip ako dito. Sabi ko, oh my God, ang lupit na nangyayari ngayon sa chart, ha. Hindi, kumbaga, yung mga ganitong galaw, mga idols, for sure, maraming doon. Maraming dito nagdesisyon ng mali. Nakapag-desisyon ng mali. Nako, mga lodi, no. So, eto, hintayin ko muna to. Dapat po-position na ako dito, kaya lang naghahanap ako ng news eh. Kasi 1.8 yan, 1.9 yan, mag 1.8 na yan, no. Konting-konti na lang, oh. Dito na banda, 1.8 na, oh. So, ito pala, pwede niya palang kunin to. So, pwede pa tayo maghintay ng konti, mga idol, bago tayo pumosisyon. So, sakto siguro to habang nag-upload tayo. And then, baka mag-decide na tayo na pumosisyon, no? So, sa ngayon, yung pa rin, yung 186 natin, nandyan pa rin, mga lodi, hindi pa natin kinukuha. At hindi pa natin pinoposisyon. No, kasi nga medyo naging busy tayo. So, ngayon, mag-news na tayo. Grabe yung mga news natin ngayon, mga lodi. Nakakapanabik, mga lods, no? Punta muna tayo sa ating crypto bubble. At syempre, ayan na nga, sa loob ng 1 hour, medyo 0.5 ang ating XRP. Pero sa day, halos lahat naman ay medyo green. No, mga lodi, no? So, ayan ha. So, sa hour natin, volatile yan. Kasi kung titingnan nyo, mga idol, sa Forex calendar natin, wala pa tayo ngayon. Wednesday, wala pa. Wala pa tayo, medyo magalaw ngayon. Siguro safe pa mag-trade ngayon. Pero bukas ng gabi, kahit siguro mga hapon pa lang bukas, nako, baka magsigalawan na yan. And then CPI kasi bukas ng 9:30 PM. So medyo solid to, mga lods, no? Masarap din mag-trade diyan. Malamang diyan magla-live si Boss Robo. Hindi siya nag-live kagabi. Tama, kagabi. So baka CPI yung kanyang lalayban. So hintayin natin yan bukas, kaabang-abang din yan. At syempre, yung sunod na araw dyan, itong 19. Nako, the Japan, sagot sa kahirapan ba yan? O, sagot sa paghihirap. Maghihirap na tayo pag nag-announce na yung Japan. So, bago ang lahat, dito muna tayo, mga lodi, no? President Trump to interview Fed Governor Christopher Waller for Federal Reserve Chair. So, ibig sabihin, mga lodi, si Trump hindi pa rin siya, kasi una akala natin si si Kevin Hassett na eh.
'Di ba? So ngayon hindi, nag-interview pa rin siya ng mga pwedeng maging Fed chairman. No, so ito si Governor Fed Waller. Tama? Ay, Christopher pala. Fed Waller. Si Governor Christopher Waller, Fed Reserve Chair. O ayan, pwede siyang maging Fed Reserve Chair if ever na siya yung piliin ni Trump. Mga lods, no? So, sa akin kahit sino, basta pinili ni Trump, mga idol. Kasi syempre, mag-uusap naman yung mga yan eh. 'Di ba? O ikaw ang lalagay kong Fed Chairman, ha? Pero alam mo na, susunod ka sa mga sasabihin ko. Kung hindi, 'di ba? Sa tingin ko si Trump, hahanap yan na iupo niya dyan yung kaya niyang kontrolin. Yung talagang close niya, yung mapagkakatiwalaan niya. Kasi ang alam ko si Jerome Powell, siya rin ata nag-appoint dun eh. Tanungin nga natin, who appoint Jerome Powell to Fed Chair? Alam ko siya rin eh, pero tignan natin ha. Diyan ba first appoint pero reserve? Oh, di ba siya rin? Sabi sa inyo eh. Diba? Pero ngayon, di na siya sinusunod ni Jerome Powell. Kasi inappoint to ni Donald Trump nung una niya pang term. Mga idol, 2016. So, nung nanalo siya ng 2016, ang inappoint niyang Fed chairman is si Jerome Powell nung 2017 na. 'Di ba? So, eto nga ang ano ngayon. Syempre, natuto na siya. 'Di ba? Hindi niya na ulitin 'yun. Ayoko mag-appoint ng hindi sumusunod sa akin. So kailangan niya mamili ngayon, mga lodi. Siguro si Kevin Hassett okay siya pero syempre may ano 'yon, may dignidad. Ayaw magpawak sa leeg. Pag sinabi niya na ganito, kailangan gawin eh. So kailangan yung kakausapin ni Trump ngayon susunod sa kanya. So ayun yung aking ano isip diyan. At syempre yung Fed chair, siya rin yung magkocontrol kung magpiprint ng money. 'Di ba? So, nako, kailangan si Trump ang masunod, mga lodi, no? So, sa ngayon, hindi pa si Kevin Hassett yung sure na papalit kay Jerome Powell, if ever. So, nag-i-interview pa si Trump ng maraming mga tao na pwede niyang maging aso. O, ito, speaking of Trump, my fellow Americans, I will be giving an address to the nation tomorrow night live from the White House, 9 p.m. Eastern Standard Time. I look forward to seeing you then. It has been a great year for our country and the best is yet to come. So, tinignan natin to, baka bukas to ng umaga eh. Mga idol, no? Bukas ng hindi ko lang kung bukas ng umaga nga to, mga lods, no? Grabe, dahil pala pwede mangyari bukas. Mga lods, no? Bukas, nako, tomorrow. Maraming mangyayari, mga idol, no? 17, 18, so nako, napakadaming mangyayari, mga lodi. So hintayin na lang natin. Whatever he says will either make the market dump or pump. Let's hope it's a lot. Ito, mga lodi, lahat naman eh. Kahit naman si Jerome Powell, pwede rin pagalawin yung market. Pero ito, totoo yung sinabi ni George na kung may mag-i-announce man dito si Donald Trump, nako, malamang papagalawin niya yung market, mga idol, no? So ayan, it's time, sabi, no? So ito naman, yung sa mga nag-aalala na mabi-break ng quantum computing yung Bitcoin in 2030, ito naman yung masasabi dyan ni Michael Saylor. Michael Saylor says quantum computing won't break Bitcoin, it will harden it. So, ibig sabihin, hindi siya nag-aalala. No, kumbaga, mas makakatulong pa nga daw yung quantum computing kay Bitcoin kung sakali. No? Hindi siya magiging problema. Ganon, no? Ayun yung sabi ni Michael Saylor. So, syempre, good news yan sa mga maxi. No? Oh. Alam nyo itong quantum computing, kasi kahapon, nanonood ako ng TV. Tapos, syempre marami akong mga pinapalo ng mga information channel eh. Minsan yung, syempre, The Infographic Show, Be Amazed, What If, alam niyo yung mga ganun channel, di ba?
Merong nag-play sa akin pero hindi ako nakapollow, nakasubscribe dun eh. Pero merong nag-play. Yung 7 ba yon o 7 parts of internet, no? Ayan, 7 parts of internet. Syempre yung sa ibabaw, tapos 'di ba yung deep web, dark web, Marianas web, internet, parang ganoon, 'di ba? So, yung sa mga ilalim na mga lodi, yung meron pang ang fog eh. Yung ayun na yung mga ano, basta malalim na yung mga lods eh. Laging nababanggit simula sa, alam ko simula doon pa lang sa dark web o sa Marianas web. Nababanggit din yung quantum computing. Kailangan mo na niyan, no, para makapasok ka sa mga ganun sa mga ganung part ng internet, mga lodi, no. So iniisip ko paano kaya doon, no. Sa inyo ba meron ba mga nakaka-access ng mga dark web, deep web? Kasi yung deep web, ano naman yung deep web eh, mga lodi, parang yung deep web, makakapasok ka doon kapag, example ata nun, yung mga bank account mo, ganun. No, kailangan mo na ng login o username o something. Ayun na yung deep web na yun. Parang ganun. Hindi mo siya masi-search sa Google. Kumbaga kailangan mong mag-entrance o pumasok doon using something. Ayun yung deep web. So, kunyari sa Netflix, ayan, 'di ba? So, hindi ka naman makakapanood diyan kung wala kang account. So, kailangan mag-login, magano. So, ayun na yung mga site na pwedeng sabihin natin na nasa deep web na. Pero yung dark web, ayun na yung medyo malalim na doon. Hindi mo na kailangan ng browser doon eh. Iba na yung browser mo doon, yung yung Tor. Parang ganoon. So, ayun. Tapos yung bandang medyo malalim na, sa Mariana na, ayun na yung kailangan ng quantum computing. Sa inyo ba mga lodi, meron ba, sa mga audience ko ba may mga nakakapasok sa mga ganon? Parang nakaka-curious ako dun eh, sa ganun. Pero sabi nila, wag na raw pumasok doon kasi delikado, maraming scammer, maraming ano. Pero syempre, yung mga bawal, parang ayun yung masarap tignan eh, no? Curious ka kung ano meron doon eh, mga lods eh. So, ayun lang. Naano ko lang, may mga quantum computing na dun eh. Sa Mariana, ayun na yung pinaka parang medyo malalim na yun. Yung iba nga, hindi pa yun nararating eh. Kumbaga, mahirap daw yun. So, ayun, no? So, ayun. Nabanggit ko lang kasi may quantum computing dito. Tsaka gusto ko talagang yun eh, makita yung mga nandun sa dark web. Kung di kasi computer yung course ko dati, HRM ako eh. Kaya sa pagiging techie, sa computer, hindi ako masyado. Parang nako-curious tuloy ako dun. So, ito. Sabi dito mga idol, Venezuela completely surrounded by the largest armada ever assembled in the history. Ito na lang. Yan, para malaman natin. Bago natin puntahan yung mga malulupit nating signal dyan, may signal dito na magpapump na daw eh. Sabi dito mga idol, ang post na ito sa X, dating Twitter, mula sa isang miyembro ng XRP Army, mga tagahangan at holders ng XRP, ay nagbahagi ng kanyang opinion tungkol sa dalawang malalaking balita sa mundo ng politika at ekonomiya at kung paano ito maaaring makakapekto sa merkado ng crypto, lalo na sa XRP. Ang una, ang anunsyo ni Donald Trump tungkol sa Venezuela. Noong December 16, 2025, inihayag ni Pangulong Trump ang isang total and complete blockade, buong pagharang sa lahat ng sanction oil tankers, mga tanker ng langis na nasa ilalim ng US sanctions na papasok o lalabas sa Venezuela. Ito ay bahagi ng mas matinding pressure laban kay Venezuela President Nicolas Maduro. Ayan, no? Bakit ginawa ito? Ayon kay Trump, ginagamit ng gobyerno ni Maduro ang kita mula sa langis para pondohan ng ilegal na aktibidad tulad ng drug trafficking at terrorism. May build up din ng US military sa rehiyon at kamakailan ay nakumpiska na nila ang isang oil tankers.
Epekto, maaaring magdulot ito ng tensyon sa global oil market. Bahagyang tumaas ang presyo ng langis pagkatapos ng anunsyo at lalong pahihirapan ang ekonomiya ng Venezuela na lubhang umaasa sa langis. So ito yung sa langis, di ba? Naalala niyo yung post ni Jake Laber, mga lodi. Pakita lang natin ha. Ito na yung isa sa mga bingo niya, sinasabi niya, di ba? Asa na yan? Dito yan eh. Para lang malaman nyo. Kaya, kasi nag-comment siya eh. Mga idol eh. Ito yung sinabi niya. Last 3 boxes of my bingo card for 2025 all spike. So, isa na to. Mga lodi, no? Oil spike. So, pwedeng mangyari na magmahal yung langis dahil sa mga ganito. Kasi yun yung post niya. Nag-comment siya dyan. No? Thanks again for the time, brother. Friday should be interesting. Nako, Friday daw. Sa pananaw ng poster, ito ay isang dramatikong eskalasyon, malaking pagtaas ng tensyon sa sa patakaran ng US na maaaring maging bahagi ng mas malaking pagbabago sa mundo. Parang ang pangalawa yung Bank of Japan. So ayun na nga yan mga lodi, no? Yung oil hike, tapos hindi pala niya sinabi yung Bank of Japan kasi yun yung sa 19 di ba? Bank of Japan, ang Bank of Japan ay inaasahang mag-aanunsyo ng pagtaas ng interest rate 0.75 sa kanilang meeting na pagtatapos sa December 19. Ito na yung December 19. Bukas na, kung December 17 ngayon. Sa US yan. Ang pinakamataas na rate sa Japan sa loob ng mahigit 30 taon. Di ba? Bakit inaasahan ito? Dahil sa pagpatuloy na inflation sa Japan at malakas na wage increase, halos 100% na price in na ito sa market, kaya malaki ang tsansa na mangyari. Epekto sa crypto, kapag nagtaas ng rate ang Japan, lumalakas ang yen, Japanese currency. Ito ay maaaring magdulot ng yen carry trade unwind, kung saan ibinibenta ng mga investor ang kanilang risky asset tulad ng stocks at crypto para bayaran ang utang sa yen sa nakaraan. Nagdudulot ito ng short-term volatility o pagbaba ng presyo ng crypto tulad ng Bitcoin at XRP. Opinion ng poster, bilang XRP holder, ang author ay miyembro ng XRP Army. Hinihikayat niya ang ibang XRP holders na magtiis at huwag magbenta kahit may short-term na pagbaba ng presyo dahil sa volatility. Sa tingin niya, ito ay senyales ng paparating na positibong pagbabago para sa XRP at sa buong crypto world. Sa madaling sabi, ang post ay motivational para sa XRP community. Hold strong mga kaibigan. Malapit na ang malaking shift sa global finance habang nagbabala sa posibleng malaking pagyanig sa market dahil sa mga balitang ito. Kasi ang laging tinutukoy dyan mga idol, yung pagbaba, ayun na yung pinaka-start na yung pagbagsak ng crypto ngayon na ang reason ay yung Japan, no, sa pagtaas nila ng rate cut, ay pagtaas nila ng rate ayun yung magi-start, no, kasi parang ganito mga idol, no. So ayan na, bumababa na. Halimbawa, no, yung pagbaba, kunyari nag-announce na yung Japan 75, magbebenta na yung mga institution, bagsak talaga yan. Once na bumagsak yan, ang sinasabi nila is ayun na yung bottom. Pwedeng ayun yung bottom. At kung ikaw, mga malulupit na audience natin dyan, kung ikaw, malalaman mo kung ano yung bottom, di ba parang ang lupit mo nun, di ba? So, ang ini-expect nila, pag bumaba ngayon, ang reason nung sa Japan, ayun na yung magiging bottom, mga lodi, no? Ayun na yung chance para yumaman ka, parang gano'n. Kasi lahat ng yumayaman, bumibili sa bottom yan, mga lodi. So, ang ini-expect, once na bumagsak na yon, ayun na yung huli. And then, lilipad na tayo. Ganun yun. Ganun yung iniisip dyan, mga idol, no? Kaya, napaka-importante na ito, mga lods, no? Tapos, bigla pang nag-post to. Una, Coinbase. Ang post niya, tomorrow. Ito na yung mga signal natin, mga lodi. Coinbase tomorrow. Oh, tapos yung isa rin, Base tomorrow din. Tapos yung Gemini na, kasi ano to December 17, 12:45 Yung Gemini naman ang pinost today.
Oh, today naman mga lodi. Ang dami na nagpaparamdam. Today and tomorrow. Tapos ito naman, si Mr. Pool, si Mr. Pool naman, sabi niya, soon, at any moment, a turn of events will trigger the unbelievable. So ano yung turn of events na sinasabi nila, mga idol, no? Kasi pwedeng mangyaring kunyari bumagsak yung market sa pag-announce ng Japan, tapos ang ginawa ni Trump, nagprint siya ng maraming pera ng Fed, nagprint siya, boom. Kumbaga, nako, mukhang matindi talaga to. A turn of event will trigger the unbelievable. The storm has arrived. Something big is coming. TikTok. The ship is here, it's done, mga lods. No? So, si Mr. Pool yan, isa to sa mga nagre-riddle sa XRP Army. Isa siya. So, grabe, no? Halos sabay-sabay sila nag-post ng ganyan. Tomorrow, today, a turn of events will trigger the unbelievable, no? TikTok, napakalapit na daw, mga idol. Grabe naman yan. Ano ba yun? Ito ba yun? Kasi ito Japan, yun. SBI to mga lods, no, sa Japan. Tapos andito si Brad Garlinghouse, andito si Monica Long, di ba? No. Andito si ito, sa Japan 'yan. Ano to? Di ba? December 19 ba 'yan, mga lodi? Tapos Japan, tas XRP. Oh my goodness. Ano mangyayari, mga lods, no? Grabe to. Nakaka-excite, mga idol. Tapos naman, yung crypto.com, nag-post naman ng ganito. Ang nakakaano pag alam nila, tapos tayo hindi natin alam, no? Kumbaga nag-aano lang sila, nagbibigay ng hint, no? Nagbibigay sila ng clue. Now's the time to dig into, no, nasa gitna pa si XRP. Ba't brown siya? Brown ba talaga si XRP? Ayan nasa gitna siya. Shitcoin daw, shitcoin kasi bro. Ayan. No, bullish ba kayo ngayon, mga lods? No, kasi kung tutusin, wala, pare-pares lang kasi yung news wala pa masyado. Pero dito talaga ako na curious, mga lods, no, sa mga parang pa-signal nila, no? Parang lalo ako naging bullish. Kayo, bullish ba kayo, mga lods? Ito nga bullish, Ito bullish. Siya nga laging bullish Kaya naman, mga idol, So, ayan, grabe, no? So, ayan yung news natin ngayon, mga lods. So, dito, mamaya mag-aabang-abang tayo. Although, ano tayo, mga idol, sa totoo lang, ako ngayon, bearish, no? Bearish ako. Pakita lang natin itong, quest. No, bearish tayo, bearish. Pero, although bearish tayo, mga idol, for short term, pwede naman tayong tulad niyan. O kung naka-position ka dito kanina, tapos nag-long ka, tawag dito, panalo ka na agad, tapos nag-short ka ngayon. O di, kumbaga, for short term, ano lang tayo, kumbaga sa Dota, micro lang natin yung market. So, pwede naman yun, mga idol, no? Pero, hanggang 19, no? Sabihin na natin, kasi 19, halos kasabay lang din natin yung Japan, di ba? So, kung 17 ngayon, the day after tomorrow, mga idol, mararamdaman natin, no? Yung paggalaw na reason, no, dahil sa Japan, sa pagtaas nila ng rate, mga lods, no? So doon mukhang bullish, bearish yun for me, no? Pwedeng bumagsak talaga yung market dahil doon. Pero sa ngayon nga, syempre, micro lang tayo, trade lang muna tayo. Masaya na tayo sa 15 USDT nakita, 20 USDT, mga lodi, yung actually 16 USDT lang, 1,000 pesos na yun. No, kung minimum wager ka, mag-trade ka lang ng konti, kumita ka lang ng mga 15 o 16 USDT, pwede ka, boundary ka na boundary ka na sa isang araw, 'di ba? So, ganun yung natin, ganun lang yung gagawin natin. Kumbaga, ano lang tayo, chumi-chip shot lang tayo, mga lods, no? Chumi-chip shot lang tayo. So,
Ayun yung ating news ngayong hapon na, 1:30 na pala mga Lodi. Pasensya na kayo, medyo naging busy kami kanina. Aga ko nga nagising eh. Tapos nagasikaso, nagano pa. So, medyo pagod ang lolo nyo mga Lods. Kaya pag minsan humihinto ako magsalita, humihinga ako na. Ayan. So, kita-kits tayo mamayang gabi. Syempre, alam na yan. Mga Lods, no? Bullish tayo ngayong araw. Hanggang CPI. Mga Lodi. Meron pa tayong CPI tsaka yung bali Webes at Biyernes, no, bago mag-weekends. Doon tayo babakbak ng sobra, mga loads, no. So ayan, kita-kits tayo. Huwag niyo kalimutang i-like yung video natin. Syempre, subscribe sa mga hindi pa na-subscribe. Mga idol, subscribe kayo napakalapit na ng parapol ni Clovis. Dahil malapit na siya mawala ng pasok kasi ano na Christmas party nila siguro next week na yung raffle ni Boy WhatsApp. No? So next week magpaparapol na si Boy WhatsApp sa mga naka-subscribe sa kanya, magpapa-G ka siya. So kung gusto niyo manalo, subscribe kayo kay Boy WhatsApp mga lods. No? So ayun. At hindi lang 'yan mga lodi, no, pagkatapos alam ko hindi lang ngayon yung parapol ni Boy WhatsApp sa December lang meron. Pero sa mga susunod magpaparapol pa siya. So subscribe kayo sa kanya. Kita-kits mga idol, maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up, what's up? yun lang. Pagod ka din? Yeah. Bye-bye.